Thank you for joining us, Attorney. I'm Genesis Bombo Grant, and welcome sa Bombo Network News, sa Bombo Radio Philippines. Unang-una siguro, let's have an overview, yung take ko ninyo doon sa latest ruling, final ruling ng Supreme Court, doon sa impeachment campaign against Vice President Sara Duterte. Magandang hapon sa inyo. Itong inilabas ng Supreme Court na resolution bago lang, may binago siya doon sa naunang decision. At ang pinakamahalaga dyan ay, kumbaga parang gusto ng Supreme Court mapabilis yung proseso. Kaya yung session day na dati-rati sinabi niya sa decision na pag sinabi ng rules of impeachment na session day, ibig sabihin yan, from call to order, halimbawa umaga, nag-call to order, hindi natapos yung business, magsususpend lang, kinabukasan, maring tuloy-tuloy hanggang mag-adjourn. So pag sinabing session day, dati, sa nakasanayan sa rules ng House, maring itong 2 araw na nagse-session o 3 araw hanggang hindi nag-adjourn. Pero dito sa Supreme Court, sabi niya, parang for purposes of determining the period when an impeachment proceedings is deemed initiated, yung session day ay isang calendar day na may session yung Congress. So kahit hindi siya nag-adjourn, one session day na yan. So ibig sabihin, yung pag may nag-file ng impeachment complaint, may 10 session days, 10 araw, 10 calendar days na kung saan nagse-session ng Congress para ito i-refer for inclusion in the order of business. At pag nasali na ito sa order of business, may 3 session days para i-refer to the proper committee. Yan isang mahalaga dyan, no? Ang pangalawang mahalaga dito ay malinaw whether in the first mode na isang mamamayan ang nagsampa ng impeachment complaint na endorse ito ng isang miyembro ng Kongreso or miyembro ng Kongreso nag-file, kailangan may pag-aaral. Sinabi nga ng Supreme Court, doon sa 10 session days na i-refer sa order of business at 3 session days na i-refer sa committee, dapat doon pinag-aaralan na ng mga miyembro ng Kongreso. Kasi plenary action yan. No? Hindi na yung automatic at hindi nababasa. At ganun din sa yung second mode of impeachment, kung may 1/3 ang magsasampa, 1/3 ng members ng House, ay kailangan yung draft articles of impeachment plus yung mga supporting evidence ay talagang magkaroon ng kopya yung mga miyembro ng Kongreso at mabasa nila. Pangatlong binago ng Supreme Court dito ay yung doon sa unang decision nila, sinabi nila pag ito ay initiated by 1/3 of the members of the House, ay dapat mabigyan ng kopya yung respondent at mabigyan ng pagkakataon na sumagot. Dito wala na. No? Dito wala na. At sinabi ng Supreme Court na yung pagkakataon ng respondent para marinig. Although ang Supreme Court sinabi na fully heard, may qualification, fully heard ay sa trial sa Senate. Nung sinabing fully heard, ang interpretation ko dyan, kahit yung respondent sa House pa lang, baka pwede siyang mag-submit ng sagot na kagad dun sa mga grounds for impeachment. Opo. Doon sa napabanggit niya, Attorney, may news na term quarrel dito, ang ilang mga mambabatas, and they are saying na nagkaroon ng judicial overreach nga ang Supreme Court dahil nga yung sabi niyo kanina, yung defining the session days. So, yun pa lamang, parang pinapakialaman na ng Supreme Court ang Kamara sa kanilang karapatan na i-define yung sariling definition ng session days. Anong take ninyo dito, Attorney? Sa legal batas natin yan na sinasabi na ang House of Representatives ay may karapatan nila na magkaroon sila ng sarili nilang rules on impeachment. Walang question dyan. Pero yung rules on impeachment ay dapat na sang-ayon ito sa saligang batas natin, sa Constitution natin. At pag lumihis ito sa sinasaad ng saligang batas natin,
o kung may pag-abuso sa kung saan, kung ano nakalahad sa saligang batas natin, papasok doon yung Supreme Court to construe the Constitution and apply it. No? So dito, sa tingin ko, masyado kasing, with all due respect, masyadong naabuso yung proseso ng impeachment nababaluktot in the past, based on past experiences, nababaluktot, naaabuso. Kaya siguro ang Supreme Court naglabas ng mga ganitong patakaran na consistent naman din sa Constitution para mapigilan niyang hindi tama paggamit ng proseso ng impeachment. So yung 4 to 5 changes na nababanggit po ninyo, attorney, cannot be construed as judicial overreach sa part ng Supreme Court? Sa tingin ko hindi. Kasi nga may mga gray areas Opo. Maraming kailangang pumasok yung Supreme Court para interpret niya kung ano ba talaga ang ano ba talaga ang sinasaad ng Constitution at paano mai-apply ito sa realidad. At yung kanina nababanggit niyo po yung hindi na kailangan na mabigyan pa ng kopya yung mismong respondent sa impeachment. At baka may magkomento or magbahagi na kailang suwestyon na marahil ito ay paglabag o hindi pagkakaroon ng due process, lalo na sa opisyal na pinatatalsik. Ito kasi, ito yung second mode of impeachment na kung saan at least 1/3 of the members of the House ang nagsampa ng kaso. Sila nagsampa ng kaso. So, at ito ay nakalagay sa saligang batas natin na pwedeng gawin, no? I-fast track, no, ng House. At siguro dahil na rin sa mga motions for reconsideration ay medyo nag-adjust din yung Supreme Court, no? At may konting pagbabago doon sa initial na decision nila. Yung respondent man dito ay may pagkakataon to be fully heard during the trial. Na yun din naman nakalagay sa saligang batas. Pero again, sabi ko fully heard. Walang pumipigil sa respondent na sumiti ng sagot habang yung draft articles of impeachment ay nasa House pala. Okay, balik ko tayo dun sa application ng ruling, attorney, no? Isa dun sa mga nire-raise po ng ilang mga academics, mga lawyers, nagkakaroon po ng confusion because of the latest ruling. Isa ko dito, let me just point this out, ano? Yung sabi ko ng Supreme Court na nag-lapse na yung unang impeachment complaint against Vice President Sara Duterte noong January 15, 2026. Contrary dun sa in-expect ng marami na ito'y maglalaps pa sana by February 6. Ito nga isa sa pagbabago no, sa Supreme Court ruling. Sinabi ng Supreme Court na pagbibilangin natin simula nung ma-file yung first impeachment complaint noong December 2, 2024, bibilang tayo ng 10 session days batay sa mga araw na kung saan nagkaroon ng session ng Congress. Pag binilang mo ito, babagsak ito January 14. So by January 14 ay natapos na yung 10 session days. Yun lang ang panahon na dapat i-refer ito for inclusion to the order of business. So by January 14, yung first impeachment complaint, yung impeachment proceedings is being initiated already starting January 15. So yun po yung application ng rule. Kasi may ilang kumong question kasi meron tayong tatlong impeachment complaint attorney, una December 2 and then nagkaroon pa po ng January 15. So ang concern na marami is that ang dinesisyonan ng Supreme Court ay yung inihain ng January 15. That's why nag-lapse na ito noong January 15. That's the third impeachment complaint. Hindi. Ang nasa resolution ng Supreme Court, yung first impeachment complaint. Which was filed December 2. December 2. Pag binilang mo yan, ang 10th session day, papatak ng January 14. At sinabi pa nga ng Supreme Court doon, kahit isali natin yung 3 session days after January 14, papatak siya ng January 21. Assuming na i-refer ng January 14, kailangang i-refer bago mag-January, assuming na isama siya sa order of business ng January 14, dapat na i-refer siya sa proper committee by January 21.
So, tama itong, since yan yung interpretation, tama, nag-lapse yung 1-year bar itong 15, January 15. In effect, yung fourth complaint, mali talaga. I mean, illegal talaga. Ang ruling ng Supreme Court dyan, dahil yun nga, inupuan nila, no? Inupuan ng Congress yung first 3 impeachment complaints, hindi inaksyonan, isinama sa order of business, yung action na ganun, they were deemed dismissed. Pero again, na-modified yan dito sa resolution na in effect, kahit yung first impeachment complaint lang, din initiated na yung 1-year bar based on the Francisco ruling as modified as reiterated in the Gutierrez ruling. Attorney, para po sa kalaman ng simpleng Juan na nakikinig po sa atin, yung Francisco ruling sa impeachment po, ano po ba ang nakapaloob dito na panuntunan na sinusunod kung saan baka marahil nalilito ang ating mga kababayan sa tinatawag na isang taon na 1-year bar rule bago mag-karoon ng initiation ng impeachment sa isang opisyal? Yung Francisco ruling, sinasabi ng Supreme Court dito na yung 1-year bar na hindi na pwedeng magsampa ulit ng impeachment, magsisimula yan kung ang isang mamamayan ay nagsampa ng impeachment complaint endorsed by a member of the House na sinang-ayunan ng isang miyembro ng Kongreso o isa o dalawa o maraming miyembro ng Kongreso, sila mismo yung nagsampa. So ang sinasabi dyan, it will be deemed initiated, magsisimula yung 1-year bar pag ka-file at isinama sa order of business at ine-refer sa Justice Committee. So yung referral to the Justice Committee, yun yung magti-trigger ng 1-year bar. In first day. Oo. How about, attorney, kasi bukod po sa Francisco ruling, may isa pa pong ruling na binabanggit o nababanggit po ngayon, which is the Gutierrez ruling. Attorney, itong 1-year bar rule, nakasaad po dito na isang impeachment complaint or ang referral ang masusunod bago yung itinakdang bar rule. How about, sir, dito sa Gutierrez ruling, nakalagay po dito na pwede po na ang maramihan na complaints na sabay-sabay na umusad. Yung Gutierrez ruling, sumunod ito sa Francisco ruling. Ito yung kaso petition na isinampa ng dating Ombudsman Gutierrez. Basically, ang sinasabi niya na pag-file ng first impeachment complaint sa kanya, dapat tumakbo na yung 1-year bar. At sinabi ng Supreme Court doon, reiterate yung Francisco ruling. Filing is not enough. Dapat may referral to the Committee on Justice. Now, dito sa bagong resolution ng Supreme Court, dinagdag nila yung sa Gutierrez ruling, yung sinabi nila, tatlo yung maaring mag-initiate ng 1-year bar. Referral to the Committee on Justice, pag hindi sinunod yung 10 session days na isasama sa order of business or at 3 session days na isasama sa i-refer sa proper committee. At pangatlo, pag na-refer sa committee yung complaint at hindi inaksyonan ng Kongreso hanggang mag-adjourn sila, sinidye. Ibig sabihin, magtatapos yung term nila. Tulad ng nangyari nitong nakaraan. In 3 cases, yung naisampang impeachment complaint is deemed, the impeachment proceedings is deemed initiated. Pero, attorney, maaaring posible na itong mga complaints na naihain laban sa Presidente at ikalawang Pangulo ay sabay-sabay na mag-proceed o ma-refer. Tapos, hindi po ito magiging sakop na tinatawag natin 1-year bar. Ito nga yung nakikita kong problema dito dahil bago pa man lumabas yung ruling, may 2 impeachment complaints na nasampa laban sa Pangulo na itong dinidinig ngayon ng Committee on Justice. Pag tinignan natin yung decision last year ng Supreme Court, sinasabi niya immediately executory. Ibig sabihin, kahit may motion for reconsideration, dapat sundin nyo na yan. At nakalagay dun sa decision na pagsampa ng
yung within 10 session days at na-refer ito for inclusion in the order of business, and during the 3 session days na yung House in plenary, yung buong House of Representatives ay magdidesisyon para i-refer ito sa proper committee, which can be the Committee on Justice, ay dapat pinag-aaralan nila yung complaint, yung impeachment complaint. Dapat may kopya sila. Because it is at that time na pwede silang mag-consolidate, pwede nga lang i-dismiss yung siyang complaint. At inulit din yan dito sa resolution. It is at that time. Plenary action. Kaya dito sa ang sabi ko nga, may posibilidad lang, no? Ayaw paunahan yung Justice Committee. May posibilidad lang halimbawa na pag na-dismiss itong first impeachment complaint for insufficiency in substance, may posibilidad na may magsasabi na hindi na pwedeng ituloy yung pagdinig dun sa second impeachment complaint kasi it's deemed initiated already. Walang provision sa House rules or sa committee, sa impeachment rules ng Congress na sinasabing at this point in time pwede silang i-consolidate. At makikita natin kanina, no, ongoing yung hearing, na unang tinalakay yung first impeachment complaint. So anong mangyayari ngayon pag halimbawa lang sinabi ng Committee on Justice, halimbawa lang nagkabotohan at sinabing insufficient in substance. So, dismiss. So pwede pa ba nilang talakayin yung second impeachment complaint? At that point, I think marami nang magre-raise na tapos na. Including kayo, attorney. Including kayo, personal opinion po. Marami ng that's my personal opinion Pero I'm sure may mga, especially yung parties involved, might raise that. And that might trigger another constitutional question. But just a disclaimer, attorney, you don't have any personal bias dun sa unang impeachment complaint. What do you think? Wala, I'm not party to them. I'm not a counsel to anyone. I'm just observing, no, and studying what's happening. Kasi marami pumupuna dun sa unang complaint, attorney, na parang mahina daw po ito. And yet here you are saying na baka sabihin ng Justice Committee na insufficient in substance. Nabasa ko ninyo, attorney. Yeah, oo. At nakita ko naman yan, pinapanood ko kanina yung proceedings sa House. No? May mga questions na ganyan. Pero again, ayaw ko pangunahan yung Justice Committee. Ang sinasabi ko lang, hypothetical ito, halimbawa lang at magdesisyon ang Justice Committee today or sa mga darating na araw na yung first impeachment complaint is insufficient in substance, anong mangyayari ngayon dun sa second impeachment complaint? At ang dahilan niyan, palagay ko ang dapat ginawa ng House right away, alam nilang may sasampang mga impeachment complaints, ay inayos na kagad nila yung House Rules on Impeachment. Hindi na gawaan up to now. May bagong impeachment complaints against the Vice President, pero wala pa rin move yung House na iayos nila yung House Rules on Impeachment para may sakatuparan yung desisyon ng Korte Suprema itong nakaraang taon at itong bagong resolution. So, Attorney, how about naman po kung kabaligtaran naman po ng mangyari, matukoy po ng komite na merong substance yung naturang complaint. Paano po yung ibang complaint na hindi pa po natatalakay? Will this proceed pa rin po ba? Tapos and then magkaroon ng consolidation at ito po yung aakyat po nila? Palagay ko lang, no, kung sabihin ng Justice Committee na nagbotohan at may substance yung first impeachment complaint, tutuloy nila yung second impeachment complaint. Pero yun nga, at some point, I think somebody will raise the question na walang batayan ang anumang aksyon ng Committee on Justice na mag-consolidate ng kaso. Dahil lahat ng action ng Committee on Justice should be based on rules, no? On the rules on impeachment. At again, hindi lang sa walang nakalagay sa House Rules on Impeachment dati na pwedeng magkaroon ng consolidation. Meron itong Supreme Court decisions na sinasabi maaring magkaroon ng consolidation, pero dapat yan yung
the time na isasama sa order of business 10 session days at 3 session days to refer to the committee. Before pala i-refer sa committee sana. But before i-refer sa committee. Basically- Because of course, binago yung House Rules on Impeachment at sinabi, inilagay doon na yung committee ay pwedeng mag-provide ng magsagawa ng consolidation, and that House Rules of Impeachment, kung babaguhin, dapat aprubahan ng buong House of Representatives. Basically, attorney, pwede natin masabi na itong first complaint na tinatalakay ng Committee on Justice ay since na-refer na po sa committee, ay pasok na po ito sa one-year bar rule ng Francisco ruling. Yan opinion ko yan. Opinion ko yan dahil wala namang binago sa House Rules on Impeachment. Hindi ko lang alam kung sinabi nung i-refer sila, simultaneous referral ito. Pero ang pagkakaintindi ko, ina-refer muna yung first impeachment complaint at sumunod yung first impeachment complaint. Pero kung ang ginawa ng House in plenary, na-refer sila at the same time, let's say 4 o'clock, 4 o'clock the same day, that's another question. No? Okay. Attorney, may great area dun sa nababanggit ninyo kanina, no? Doon sa rules kasi sabi doon, immediate executory, ano? And yet hindi pa gumagawa ng bagong rules based doon sa July 2025 ruling ng Supreme Court. Hindi pa gumagawa ang Kamara, ano? Or ang House Justice Committee. Ngayon, ang sabi ni Senator, dating Senator at ngayon ay Representative Leila de Lima, who is a member ng Justice Committee, pwedeng mag-usap ang Senate at ang Kamara para bumuo ng rules, ano? I-refer ng Justice Committee yung rules nito doon sa Senate. Pwede magkaroon ng collaboration, magkaroon. And then ipasok na doon yung bagong konsepto na inilabas ng Supreme Court doon sa July 2025 ruling at yung latest nga yung pag-uphold doon sa naunang ruling. Ngayon, kung sakaling makabuo sila ng rules within, say, February, ngayon kung tinatalakay na po yung dalawang complaint against kay Pangulong Marcos, pwede na bang gamitin yung rules na yun? Hindi na applicable yan. Hindi wala po siyang retroactive. Medyo malabo. No? Saka, yan, first mode yan eh. No? Yung Duterte ruling, mostly on the second mode, yung 1/3, initiated by 1/3 of the House. Pero of course, yung sa first mode, may mga dapat binago na sa rules. At tulad nga ng sinabi ko, dapat they should have made sure that all the members of the House have copies of the complaint. Bago i-refer sa Committee on Justice, may deliberation, may pag-aaral, yun, hindi na hindi na applicable dito sa ongoing impeachment complaint. Yun nga may isang problema dyan eh. Whatever is the outcome, because of what was done, the procedure that was taken, it's very possible that a party or some parties or someone will raise it again to the Supreme Court, pointing out ano yung sa tingin nila na pagkukulang o pagkakamali. Hindi ko sinasabi nagkakamali yung Committee on Justice, no? But this is a very unusual situation where there was a decision issued by the Supreme Court, nag-proceed yung House without taking that into account, despite the fact that it's immediately executory. Then, nung makapagsimula na, bigla may lumabas na naman decision. This is a very unusual situation. Can we expect kayo po one of these days will be raising that question, Attorney? Hindi siguro. Marami nang masyadong marami nang participant dito sa conversation na ito. Kasi matagal na po yung 2003, Attorney, no? Yung Francisco ruling, and sabi nga ni, I don't know kung napanood po ninyo yung sa interview kay Attorney Sarmiento, who is one of the framer ng 1987 Constitution, sabi niya, pinatay na ng Duterte ruling yung Francisco and Gutierrez ruling. Hindi totoo yan. With all due respect, hindi totoo yan. The Francisco ruling, modified a little by the Gutierrez ruling and by the Duterte ruling, these are still valid rulings. Ganyan naman yun eh. Nadadagdagan lang na mo-modified. Bakit? Kasi yung Francisco ruling, ano yun eh, nakatugma yun dun sa sitwasyon ng impeachment ni Chief Justice Davide. Ganon din yung kay Gutierrez, ganon din ito kay Duterte. Pero it's still a valid ruling. In fact,
kung pakikinggan natin yung deliberation ngayon sa House, ilang beses ko na narinig na in-invoke yung Francisco versus House of Representatives. Going back dun sa nauna kong katanungan kanina, attorney, will we be seeing another Attorney Francisco ruling kung sakali? With this development, of course, considering yung mga na-raise ko rin yung mga gray areas ko kanina. Siguro at the right time, no? Kung kinakailangan talaga, wala naman as a lawyer, we have this duty to help in clarifying all these things. And it's only the Supreme Court who can clarify this. Attorney, on a personal note po, kung gusto niyo po sagutin, no? How do you feel po na nababanggit po lagi yung Francisco ruling, especially po na itong issue, lalo na sa impeachment versus Vice President Sara Duterte and President Bongbong Marcos? Nagugulat din ako na after so many years, no, 2003, ito buhay na buhay yung Francisco ruling. But you know, this is something personal to me, because that Francisco ruling would not have come about if not for my experience in 2001 when I filed an impeachment complaint. When I filed an impeachment complaint then, dinismiss na yung first impeachment complaint, at nung mag-file ako ng second impeachment complaint na may mga kaalyadong mga members ng House, binago nila yung House rules on impeachment. So I was a victim of that. And even when I filed that first petition in the Francisco case, yun ang sinabi ko, I myself was a victim of the changes that were made in the House impeachment rules to accommodate certain situations. So this is personal to me. Somehow, I feel vindicated. How about, attorney, since hindi naman po natin sa maiwasan na mabanggit o maisip din po na itong mga kaganapan po, lalo na ang pagsasampa ng iba't ibang mga impeachment, pagpapatalsik, ay do you think that this is part of the political agendas of behind those impeachment, sir? Yeah, sabi nga, ulit, it's a political process, no? It's a political process. But again, even if it's a political process, it must be consistent with rules, the Constitution. Pero ang bottom line dito, it's a numbers game. Whoever has the number in the Committee on Justice, if the President has that number, no matter how sufficient is the complaint, that number will prevail. It's a numbers game, At yan naman ang katotohanan, at yan talaga ang nangyari ng mga nakaraang impeachment. Ayaw paunahan again yung Committee on Justice with all due respect, but that is the reality. Okay. Attorney, one last point sa akin sabi natin yung kanina, nag-file na kayo ng couple or dalawang complaints so far? Several over the years. Okay. So, considering yung nilalaman po ng dalawang complaint against kay Pangulong Marcos and dalawang complaints against kay Vice President Sara which were filed kahapon, what do you make of that? Yung na-file sa Vice President, hindi pa nababasa yon, no? Yung first impeachment complaint na tinatalakay ngayon, nabasa ko. Yung second impeachment, hindi pa nabasa. Mahanap na ako ng kopya. Pero I don't want to comment on the merits because they're being deliberated on by the Committee on Justice. Yes. Pero considering yung mga considering yung mga ginamit po nilang grounds and considering yung mga naging basis po ninyo dun sa mga ilang impeachment cases that you filed over the years, can you say nagugulo mo kaya ang mga to so far? Say kay Pangulong Marcos. In the past kasi, pag-aralan natin yung mga impeachment complaints na file in the past, maaaring pumasa sila sa sufficiency in form, but pagdating dun sa sufficiency in substance, doon na di-dismiss. So kailangan itong two impeachment complaints na tinatalakay ngayon ay ma-hurdle nila yung sufficiency in substance. Opo. Kasi madaling i-dismiss ang isang impeachment complaint on the ground that it's insufficient in substance if one has the numbers. Kung sakaling kunin po kayo bilang, say,
part ng defense team, let's say kay Pangulong Marcos o kay VP Sara, open po kayo. Attorney. Hindi ako makapag-comment sa ngayon tungkol dyan. Hindi ko. But have you been, attorney? Have you been part ng either sa prosecution or sa mga impeachment trials? Yes. I was supposed to be part of the prosecution team ng defense team nung ni Chief Justice Corona. I was supposed to be the spokesperson, but before it started, I got out. And that's when we filed yung or before that pa yung pag-file ko ninyo nung 2003 yung Francisco ruling. Attorney, it's been 45 minutes. Mga last note na lang, attorney, para po sa ating mga tatak-tinig sa Bombo Radio Philippines at sa ating Star FM, do you have any message po sa ating publiko na sa ngayon ay at tanging nais lamang po nila ay mapanagot yung mga katiwalaan na nangyayari sa mga opisyal kung meron man po at naguguluhan lalo na sa mga teknikalidad ng impeachment nito, if you have a message po. Oo, siguro nagsisimula ito sa electoral process natin. Kailangang mabago yung paraan natin paghahalal ng mga opisyalis natin. Kailangang tiyakin natin na hindi tayo napapadala sa ano-anong konsiderasyon at tiyakin natin na yung inihalal natin lalo na sa House of Representatives at sa Senate ay mga totoong public servants. Kasi kung totoo silang public servants, ang sinusunod nila ay yung mamamayan, no? Hindi yung mga political leaders nila, mga politiko. At kung totoo silang mga public servants, ay titiyakin nila na magkakaroon ng accountability, no? Kung may nagkasala ay mananagot at saka sila mismo ay hindi masasangkot sa mga katiwalian. Kasi yung nangyari ngayong mga nakaraang buwan, this is really so disgusting, no? Something is really terribly wrong. Dati-rati, ang pagnanakaw sa kaban ng bayan, mga pinag-usapan milyones. Pero ngayon, pag tiningnan mo talaga, past 3 years, umaabot ng 1.5 trilyon ang maaring nagalaw. Hindi ko sinabing nagalaw, pero sobra na at I think yung mga mamamayan ngayon dapat magising na For 2028, let us make sure na maayos na yung mga ihalal natin. Kung pwede nga, hindi na yung mga dating mga politiko. No? Maghalal tayo sa tingin natin mga leaders na kakatawan sa atin ng matapat at hindi para sa kanilang sarili. How about naman, attorney, sa Kamara at saka sa Senado na possibly na tumayo po bilang impeachment court? Do you have a call or hiling po sa kanila na kampanya na maayos sa kanilang responsibility? Sa members of the House of Representatives as well as the members of the Senate, maging tapat lang sila sa kanilang tungkulin, obligasyon sa bayan at they should be guided by their conscience. Yun lang, yung konsensya, kung ano yung dapat nilang gawin, gawin nila yung matuwid, gawin nila yung tama. At hindi sila dapat magpadala sa mga personal na interest o sa dikta ng kanilang mga pinuno o mga sinusunod. Dikta ng 2028. Attorney, sa ngayon nakakatanggap ko na po ba kayo ng invitation from the House just to interpret something habang gumugulong na po yung pagdinig? Wala, kasi marami naman silang pwedeng tanungin tungkol dyan. Marami namang experts. That's why the architect ng Francisco ruling. Hindi rin, mali din yung architect dahil nagkataon lang, nag-file ako ng petition. Ako yung unang nag-file ng petition and although yung pagtitingnan yung decision, it was based on my petition because I was the one who asked for the declaration of unconstitutionality of the impeachment rules. Which is why kinikilala kayo bilang the architect ng Francisco ruling. Hindi, dahil lang nandun yung pangalan ko. Attorney, thank you so much for joining us sa Bombo Radio. Maraming salamat. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook,
YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.